Inilipat na sa kustudiya ng Bureau of Immigration si Sheila Guo matapos bawiin ng Senado ang contempt order laban sa kanya. Kaugnay po niyan at iba pang issue mga kapanayam natin, Ms. Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Dana, magandang umaga. Welcome sa Unang Balita. Good morning. Magandang umaga, Ivan. Kumusta ang lagay ni Sheila Guo sa ilalim ng inyong kustudiya? Pakilarawan ang kanyang detention conditions, Dana. Yes, ngayon sa NBI natin siya kasalukuyang ilalagak muna because nakikita natin na mayroong mga security concerns. And since ang operations natin is joint with NBI and PI, nakita natin na mas magiging mabuti kung nandoon po siya sa kustodiya ng NBI. But nananatili yung legal custody with immigration. Ngayon po meron siyang hinaharap na deportation case for misrepresentation and undesirability. Nakabukod siya na selda? From what we know po, hindi po. Parang regular na nakapiit po siya doon po sa NBI. Along with other detainees, of course, walang air conditioning ito, bawal siya gumamit ng cellphone, tama ba? Wala pong special treatment sa kanila po kapag sila po ay napiit doon po sa regular na mga kulungan. At itong pagkakapiit niya sa NBI, hanggang kailan ito, Dana? Habang ongoing po yung mga local cases niya, I believe she's still facing an AMLAC case and Passport Act case. But sabay po yung umaandar doon sa deportation case. Once matapos po yung local cases and halimbawa siya po ay hinatulan ng pagkakakulong, we would have to wait for her to serve her time first before we can implement the deportation. Okay. Medyo mahaba, Dana, yung cast of characters natin eh. Itong si Tony Yang naman, are you also going to take custody of Tony Yang? Si Tony Yang po kasalukuyan nasa PAOK yung kanyang physical custody, but we're still studying po kasi mukhang may mga hinaharap din po siya na local cases. Kapag ang foreign national po may hinaharap na local cases, sa local jails po muna yan nilalagay bago po i-turn over sa immigration pagtulo na po ng kanilang mga kaso. Pero malinaw din, may mga violations din siya sa immigration laws natin. Yes, meron po siyang deportation case din. Actually, naresto po natin siya doon sa NAIA because nakita natin na there's misrepresentation and undesirability po. Lumabas din, Dana, sa hearing na marami palang questionable na documents itong si Tony Yang. Halimbawa, ang isang immigration official, nakikita yung mga ganong dokumento. Halimbawa, papakita niya, Philippine passport, pag bumibiyahe, pero hindi marunong magtagalog. Hindi ba red flag yon para sa immigration officer? It's a red flag po already, but in his case po, ang ginagamit niya is a Chinese passport. I think the documents that were presented that were questionable were birth certificates and other IDs that are not being checked during immigration inspection. Talagang pasaporte po ang tinitingnan doon sa immigration inspection. But say, for example, this person is inside the country and doing businesses and presenting himself as a Filipino. As in the case po niya, nakita po natin na doon sa kanyang sa kumpanya, she was presenting himself as a Filipino. Doon sa SEC registration, there was evidence of that. That's already considered misrepresentation because if a person is a foreign national, hindi po niya pwedeng i-presenta ang sarili niya as a Filipino. That's why nakasuhan din po natin siya ng misrepresentation. Okay, lipat naman tayo dito kay Wesley Guo. May update ba tayo kung nasaan na siya, kanyang whereabouts? So far po, wala pa po tayong update dyan. Last information that we got from our Indonesian counterparts is that he is still in Indonesia. Dana, maraming salamat sa update. Patuloy kami makikibalita mula sa Bureau of Immigration. Thank you. Salamat, Ivan. Good morning. Nakausap natin, spokesperson Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.